Lintik na buhay to. Kailan ba ito matatapos? Hoy! Huwag ka magingay. Sumunod ka na lang sa akin. Kung hindi, malalagot ka. Halika. Tignan ko nga kung anong itsura mo, ha? Multo! Multo! Huwag kang lalapit! Sino ka ba? Huwag kang lumapit! May isa pang multo! Ang utos ay galing sa panganay ng dalagang pamilyang nan! Maawa ka! Pakawalan mo ako! Lee Jean, naalala mo po ba siya? Ate, Kritikal ang kalagayan ng pasyente. magiging okay ka rin ate. Isa nyo! Dalhin mo na siya sa operating room! Ate, tigil. Mahirap ka lang. Bakit ka ba magpapapagamot? Dr. Wang, tingnan mong binti ko. Sugatan ang balat. Lumapit ka kaagad. Bingi ka ba o bulag? Ito ang panganay ng dalaga ng pamilya nan! Bini-bini, nakikiusap ako sa inyo. Nagkasgas ang binti ninyo. Ang anak ko, napakadelikado ng kalagayan niya. Kung si Dr. Wang hindi mag-oopera sa kanya, talagang mamamatay siya. Lumayas ka! Ma, isang mababang uri na tulad mo, nalakas na panghawakan ako. Pagbagay niyo siya. Hanggang tumugo. Bini-bini, tulungan niyo po kami. Tama na! Bitawan ng mama ko! Bitawan niyo siya! Ma! Nung sinaktan mong mama ko noon, hindi mo ba naisip ang darating araw na ito? Utos yun ang binibini. Kung maghihiganti ka, doon ka sa kanya gumanti. Huwag mo akong hanapin. Huwag kang mag-alala. Ikaw mo nang uunahin ko. At siyang susunod. Gumising ka! Hoy! Kumising ka! Ha? Ano nangyari sa'yo? Hoy! Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya namin ay umaasa lang sa babaeng ito para kumita at buhayin ako. Binugbog niyo siya hanggang halos mamatay. Paano na ako mabubuhay? Ididemanda kita sa korte. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Maghintay ka lang. Ang perang ito, sapat na siguro, hindi ba? Sapat na. Hindi pwedeng pulutin ang perang yan. Lapit ang mamatay si Mama. Ikaw na walang silbi. Ano bang alam mo? Kahit mag-report ka sa polis, may pera na ulit ako. Makakapagsugan na naman ako ng ilang round. Wala nang paghinga si Shen Yushin. Magang-maga pa lang, itong mga basurang ito agad na nakita. Nakakairita talaga. Tara na. Itong lahat ay nasa kontrol ni Michelle. Alam niyang babaero si Lee Jin kaya naisip ang parang ito para painit siya. Siguro, si Nanding na ang susunod. Mama. Ate. Paiiralin ko ang mga sumasakit sa inyo. Isa-isa lang mararanasan ng impyerno. Ihatid mo ko pabalik sa pamilya Sheng. Huli na. Magagalit na naman ang ginang. Nanling, hindi mo na akala ko nagpalit ng pangalan bilang Ling mo. Araw-araw na sa paligid mo. Ang paborito mong brush ay nagtutulak sa'yo papunta sa bangin ng kamatayan. Personal kong panonoorin ang iyong pagpagsak at mapahiya. Ling mo, alin tuntunin sa pamilya Sheng bago lumabas ng isang kasambahay, dapat humingi ng permiso sa amo. Hindi mo ba alam? Kanina, ang matandang ginang ang nagpadala sa akin sa supermarket para bumili ng ilang prutas na pinatuyo. Binili ko para sa paborito mong kainin. Huwag mong isipin na ang maliliit mong tusong bagay ay mapapakinabangan sa akin. Ang sobrang tusong aso ay hindi pwedeng manatili sa bahay na ito. Ginang, ang tinaturo ninyo ay...
pagkain na natikman ng aso. Masarap ba? May tao ba sa labas? Naipit ang buhok ko. Pwede mo ba akong tulungan? Naalisin ito? Ginoo, Ang bango. Anong shampoo to? nakakatukso. Gusto mo ba, Ginoo? Bibilihan ako na isa para sa'yo. Nakakatukso. Gusto ko. Ginoo, Bibili ka ng isa para sa akin. huwag mong ipaalam sa Binibini. Nanling, mag-alala ka dahil kay Legion. Habang ang asawa mo ay nasa silid ko, na hindi nagsasawa. Talagang mas tala pang sumasarap ang laro. Ang pagkakakilanlan ng namatay ay patuloy pang sinisiyasat. Walang natagpuan sa lugar na anumang mahalagang ebidensya. Ang paunang konklusyon ay na-aksidente dulot ng kalasingan. Paano nangyari yon? Ano nangyari sa supper brooch? Lumamig ng kape. Opo. Ano? Nagulat ka, hindi ba? Ibigay mo sa akin ng brooch. Huwag pang madali. Kasalanan mo ito. Ebidensya ito laban sa asawa ko. Hindi naman ako ganun kabobo. Anong kinalaman ko dyan? Sino bang may alam kung ang walang silbi mong asawa ay nagagayat na kung sinong baliw? Huwag mo akong lukuhin. Paano magkakamali si Lydia at pumatay ng tao? Gusto mo na naman patahimikin ng saksi? Bigyan mo ko ng 50 milyon. Kung hindi, ilalantad ko lahat ng tungkol sa'yo. Lahat-lahat. Isawali mo sa akin ang brooch. Isawali mo sa akin. Tulong! Tulungan mo ako! Ang brooch ko! Hilahin mo ko pataas! Bini-bini! Tulungan mo ko! Saklolo! Bini-bini! Nakikiusap ako! Iligtas mo ako! Hilahin mo ko pataas! Babay naghaharap ng sariling kamatayan. Pero, kaya na ko ang brooch na ito. Syrup? Binilang ko kayo ng paborito niyong kainin sa samitang hulo. Ikaw nagnakaw ng brooch ko. At ikaw ay may gawa kay Legion. Sino ka ba talaga? Bini-bini, hindi ko maintindihan sinasabi ninyo. Hindi ko rin kilala si Legion. At saka ang brooch ninyo, hindi ba narito lang? Sinasabi ko sa'yo, ano man ang layunin mo sa paglapit sa akin, hindi ka magtatagumpay. Matutulad ka lang sa mga nauna na humarang sa daan ko, na parang naglaos sa mundo. Bini-bini, hindi ko alam kung sinong gumamit ng paligan niyo kagabi. Ang paborito niyong bathrobe ay tinapon sa sahig. Sa bathrobe, may dalawang itim na buhok. Pero mahaba yung buhok ay kayong manggi. Ikaw nga. Habang wala ko kagabi, anong ginagawa mo? Bini-bini. Sa tingin niyo kagabi, anong ginawa ko? Bini-bini. Sa totoo lang, matagal nang kumakalat ng chismis sa mga kasambahay. Nasuleng mo raw, alam na umakit sa batang amo at sinasabing may dinula siya sa kaliwang balikat. Ang gustong-gusto ng ating batang amo. Hubarin niyo ang damit niya. Gusto kong makita kung gaano nakakit agad ng kaliwang balikat niya. Opo, bini-bini. Wag! Bitawan niyo ako! Bakit wala naman? Bini-bini, bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang ginagawa mo? Dapat ako magtanong sa iyo, ano mang ginagawa ninyo? Hindi ba kagabi kasama mong babaeng ito at kinamit pa ang banyo ko?
Ano ka ba? Nagkakagulo ka naman. Nag-overtime ako sa study room para sa proyekto. Hindi ako natulog buong gabi. Bigla naman bumalik si Wanching at ginamit ang banyo mo. At ayaw niya sa maruming bathroom mo. Kaya tinapon niya sa sahig. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya sa school. Ikaw? Lagi mong inaalala ang katayuan mo kung iistorbohin mo ang lola mo. Ikaw pa rin magdaranas. Sinasadya mong magsalita ng paligoy-ligoy at ipakita kay Ruiza ang lahat ng ito? Tama ba? Sige, pinakagusto kong maglaro ng ganang larong nagpapahirap ng tao. Paano ka naman maisip ng ganyan sa aking binibini? Binibini, wala nang hihigit pa sa katapatan ko. Itong katapatan ang gusto ko. Wala akong interes sa katapatan mo. Sa loob ng 3 araw, palalayasin pala kita sa pamilya Sheng. Aking marangal na binibini pagdating ng araw na mapalaya sa pamilya Sheng at naging parang dagang tinutugi sa kalye. Hindi pa tiyak kung sino yon. Ay, oo nga pala. Ang nagpakalat ng mga mensahe ngayon, talagang hindi ako. Ginoo, uminom tayo ng tsaa. Bakit mo sinot ang damit ng binibini? Magandang kalidad ito. Lahat gusto ng magagandang bagay. Lalo na kung bagay ng iba. Ang ganda ng balikat mo. Naalala mo bang sinabi ko dati? Sabi mo, kung may nangal sa balikat, mas maganda raw ito. Hindi ko gusto ang mga mura. Ang ganda mo sa suot na ito. Bukas, pumunta ka sa tindahan na ito at bumili ng tunay na damit. Gamitin mo ang account ko. Salamat, Ginoo. Nanling, ang mga minamahal mo sa buhay ay aalis sa'yo. Sa huli, ipaparamdam ko sa'yo sa gitna ng kawalan ng pag-asa ang paghingi ng kapatawaran para sa aking ina at ate. Aray! May tao ba dyan? Ano po yung binibini? May nilagay ng pabango sa aking alahas. May allergy ko sa pabango. Sino naging malupit na ginawa ito sa'yo? Ikaw ba? Ang mga alas na ito, ikaw lang humaplos kaninang umaga. Hindi po ako. Ginoo, hindi ko ginawa yun. At nagsisinungaling ka pa? Ang taong mababa ang uri ay hindi pwedeng magtaglay ng mabuting puso. Butterby, kaskisan mong mukha niya at palayasin siya sa pamilyang Sheng. Opo, binibini. Ikaw'y tinanggal na. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong palisin. May ebidensya ako. Bitawan mo ako. Ano ito? May nakasanay akong mag-livestream. Ako nagtatala na isang araw ng alagad ng bahay. Kaya itinawag kong telepono dito. Ang babaeng ito ay napakasama. Siya nang lagyan ng pabango para bitagan ng mayat ng alagad ng bahay. Nakita namin lahat. Pwede magpatunay sa amin. Ang mayat na alagad ng bahay ay inosente. Napatunayan ng pamilya. Ang babaeng ito para siyang ikatlong manugan ng pamilya Sheng at ang nasa tabi niya ay ikatlong binata ng Sheng. Lubos nilang pinapahiya ang pinakamayaman sa Jiangnan. Lumabas muna kayong dalawa. Opo. Mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nagawa mo talagang ganitong bagay. Kahit isang batang katulong, hindi mo pinapalampas. Napahiya mo ng pamilyang Sheng ng lubusan. Tumawag sa akin ng may-ari ng John's Custom. May isang batang babae na may apelyidong Ling. Kumuha na isang set ng gown at ginaya ng ikatlong binata ng Sheng. Nang gawin mo ang ganitong bagay, iniwan mo ba akong may dignidad? Walang sino man makakaganti sa akin. Walang mga nga sa akin. Ipinapaalam ko sa'yo, ang laro nating tatlo na parang pusa at taga ay opisyal na nagsimula. Nagkakamali ka, Nanling. Hindi pa sapat ng kwalifikasyon ni Shang Ruzao. Ito'y laban ng buhay at kamatay nating dalawa.
Nanling, hindi mo pa siguro naiisip ang gagawin ko sa karawan ni Lola Sheng. Nako. Ganyan palang karawan ng matandang babae. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang magmadali. Ihatid kita mamaya. Ruizao, bakit hindi ko makita si Nanling? Bilang gina ng bahay, pero wala siya rito. Anong klaseng asal yan? Lola, tatawagan ko siya ngayon din. Saan na napunta si Nanling? Ginoo, hayaan mo na akong magpanggap bilang may bahay. Napakalang ang okasyon nito. Hindi maganda kung walang may bahay. Huwag kang mag-alala. May maskara ako. Walang makakalata na nagpapanggap lang ako. Itinuturing ka ni Nanling bilang mortal na kaaway. Nangas ka pang lumapit sa akin. Kapag mas delikado, lalo mo itong naisin makuha. Ganon ka rin, Ginoo. Matalino ka. Salamat sa papuri, Ginoo. Cheers! Halikan mo siya! Halikan mo siya! Halikan mo siya! Sheng Ruizao, anong ginagawa ninyo? Nanling, itong unang sorpresa ko sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Yung nakamaskara, hindi siyang tunay na may bahay. Sino siya? Baka naman kasinta ni Mr. Sheng. Ginamit ang kasintahan bilang kapalit para sa handaan. Ano na nangyayari sa tunay na may bahay? Sumabog ka na, Nanling, para matapos ko bilang perfectong kasambahay. Para sa'yo ang gulo. Nanling! Napakagaling mo. Hindi naman siguro totoo naniwala kayo. Ang palabas na to at peking may bahay ay isang sorpresa na inihanda namin ni Ruizal para sa inyo. Surprise! Nanding, halika sandali. Ma, ano ba yan? Ma, bakit ba ko hinila dito? Saan ang pagkalang okasyong ito? Saan ka nagpunta? Baka kasama mo na mga ibang lalaki. Tingnan mo ang marka ng halik sa leeg mo. Sinasabi ko sa'yo, masayang man ang laro, huwag kayong bupasin kay Sheng Ruizao. Kung hindi, kahit isang sinti mo, hindi natin mo kung kayo man ng pamilya Sheng. Ma, tigilan mo na, naintindihan ko. Bukod dito, hindi lang dapat lumabas para magmahalan. Huwag mo lahat isisi sa akin kung hindi lang si Sheng Ruizao. Siguro nga hindi ako lalabas para maghanap ng lalaki. Nako, huwag kang mag-alala. Kapag matanag yun sa labas ay pumanan sa loob ng ilang taon, wala na isang makakapigil sa akin. At pagdating ng panahon, ang kayaman ng pamilya Sheng ay magiging akin lahat. Alam mo na kung gaano kabigat o gaano kahit ang halaga. Nanding, halika sandali. Saan ang pagkalang okasyong ito? Saan ka nagpunta? Baka kasama mo na mga ibang lalaki. Kung lumabas man ako para makipagrelasyon, hindi naman pwedeng sa akin lang ang isisi. Kung hindi lang dahil kay Sheng Ruizao, lalabas pa ako para makipaglaro sa mga lalaki. Kapag matandang babae niya sa labas, ay nailibing na, wala na makakapigil ang makakontrol sa akin. Talagang maayos ang plano mo ah. Ruizao, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi itong iniisip mo. Oo nga. Ruizao, kapag sinalang sa pamilyang Sheng, kung puso siyang nakatuon sa inyo, hindi niya ginagawa ang tumahimik ka. Ipinahayag ko na sinaling ay hindi naapo sa asawa ng pamilyang Sheng. Makikipag-divorce si Ruizao sa kanya bukas. Paumay at napahiya kayo. Ang birthday banquet ko ay matatapos na rito. Patawarin yung mata ng ito sa pag-alis. Matalinong batang asawa, panoorin mo itaboy ka palabas ng pamilyang Sheng. Unang hakbang pa lang ito, hindi ako titigil sa pagsunod sa'yo hanggang magbayad ka ng kapalit ng dugo. Pirmahan mo na at umalis ka na dito. Pinapahiya mo pamilya Sheng. May gana ka pa magayos? Kinakausap kita! Itong unang pinakamagandang paunang himig na narinig ko sa bahay na ito.
Sheng Rizal, matagal mo na siguro gusto magkipag-divorce sa akin, hindi ba? Ngayon, nahanap mo na ng pagkakataon. Hindi itong unang beses, tama ba? Noon, todo kayod ka para umakyat sa kama ng matandang lalaki. Para rin sa pamilyang Sheng. Ang itsura mo ngayon, tila nakalimutan mo na kung paano namang makawa sa akin na iligtas ng pamilyang Sheng. Hindi ba dahil lang sa pagbebenta mo ng sarili mo? Talagang nakakadiri ka. Sheng Rizal, panalo ka dyan. Nanling. Masarap ang pakiramdam nang wala ka ng matakbuhan. Kumusta? Hindi rin ako madaling talunin bilang punong designer at director ng Aura Jewelry na nasa ilalim mo. Hawak ko ang lahat ng disenyo at mga plano sa negosyo ng kumpanya para sa susunod na taon. Sabihin mo, kung ibebenta kong mga ito sa mga kalaban mo, ilang bilang mawawala sa'yo? Sa handaan, masakit na pagkakasampal mo sa akin. Bilang kabayaran, ang villa sa bundok, tatanggapin ko na lang. Ikaw, At saka, tungkol doon sa recording, ayaw ko mangyari pa yun muli. Ayaw ko na pinaglalaroan ako. Ilabas mo ng taong nasa likod nito. Naintindihan mo bang ibig kong sabihin? Nanling, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pero, bigla akong naintriga. Gaano kaya kabagsik kung matapakan ka ng isang maliit na katulong? Talagang magiging kawili-wili. Sino ang mas kawili-wili? Tingnan natin. Hindi magdidiborsyo ang ginang para manatili sa pamilyang Sheng. Siya niyang gagamitin ng mga kapakinabangan ng Sheng laban sa'yo. Isa ka lamang maliit na katulong. Bakit ka ganun katiyak? Hindi mo ba pinaniniwalaan? Makipag-usap pa sa akin mamaya. Gusto ko ring makita kung paano matatalo ang binata ng pamilyang Sheng sa isang babae. Talagang hinahangaan ko ay yung kumpiyansa, Nanling. Marami pa kong mga pyesa na hindi mo pa nahuhulaan. Nahulaan mo talagang lahat. Talagang hindi ka basta-basta. Tutulungan kitang alisin si Nanling. Ikaw naman tutulong sa akin na manatili sa pamilyang Sheng. Hindi. Dapat kitang tanggalin sa trabaho. At pagkatapos ay ikukulong ka. Para maging ibong nakakulong ka lang sa akin. Ako si Leng mo. Hindi ako magiging isang babaeng nagtatago sa lilim na isang lalaki. Kung tunay na may gusto ka sa akin, ayusin mo muna ang asawa mo. At gusto kong lalapit sa'yo. May silbi pa sa akin si Nanling. Samantalang ikaw, isa ka lang mababang uri ng katulong na may konting ganda. Gusto mong palitan ng pwesto niya. Hindi ba't sobrang tingin mo sa sarili mo? Ikaw hindi marunong tumimbang sa sarili, binata. Kung maglakas daw si Nanling na magbanta sa'yo, ibig sabihin, totoong naisisiwat ang lihim ng Sheng. Mayroong isang time bomb sa tabi ng iyong unan at ako lang kakapagtanggal nito. Kung gusto mong hindi ka na maipit ni Nanling magpakailanman, isipin mong parang para mapanatili ako. Isuot mong sapatos para sa akin. Isa sa mga patakaran third class na katulong ng Sheng ay magbigay ng serbisyo sa kanilang amo. Mahal mo bang mga tuhod mo at hindi ka makaluhod? Dapat hindi naman. Pulutin mo. Bitawan mong mama ko! Familiar ba sa'yo? Talaga ba ikaw anak ng pamilyang yun? Sadyang sinadya mong pumunta sa Sheng para lumapit sa akin, hindi ba? Sadyang sinadya mong pumunta sa Sheng para lumapit sa akin, hindi ba? Anong sinasabi ng ginang? Hindi kita maintindihan. Ang naintindihan ko lang, ang tong kasing mataas ng ranggo mo ay ang paggamit ng ganong maruming bagay ay nakakaya sa iyong dangal. Ano sa tingin mo, anong dapat gawin sa basura? Ang basura ay dapat itapon sa basurahan. Lingmo, sinabi ko na noon, lalantarin kong tunay mong pagkatao. Alam ko nangyari kagabi, ikaw may gawa nito. Ika'y tinanggal sa trabaho, itabi mo ang pangit mong pagpapanggap at tumalis ka na sa Sheng.
Masusunod isang gina ng Sheng, isang taong kasing marangal. Ang swerte niyo talaga. Tigil! Surin siya ng maayos. Ang ganyang uri, maruming kamay at paa. Sinong makakaalam kung may kinuha siya sa pamilyang Sheng? Huwag mag-alala, Ginang. Pinabantayan ko siya ng mahigpit. Kahit isang libla ng buhok ng pamilya Sheng ay hindi niya madadala. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang balakin pang galawin ng pamilyang Sheng. Sandali. Ling mo, hindi ka pwedeng umalis. Lola, bakit po? Ikaw, ginawang kinabukasan ng kumpanya para bantan si Ruiz at manatil sa pamilyang Sheng. Yun ang pinalampas ko para sa mas malaking kapakanan. Pero, kung pinapabayaan mo at sinaktan ng aking apo, hindi ko yung kayang palampasin. Ano nangyari dito? Ano ba ito? Ako rin nagtatanong sa'yo. Paano ka naging madrasta? Hindi mo alam na nasaktan siya? Salamat at dahil kay Ling mo na inaagapan at inalaga ng sugat niya. Napag-usapan na namin ni Ruizao at napagdesisyon na itagoy si Ling mo bilang unantas na katulong. Siya mag-aalaga kay Jeshuan. Pinabalaan kita. Kung may mangyari kay Jeshuan sa hinaharap, hindi kita patatawarin. Umalis na tayo. Hindi mo inaasahan, di ba, Ginang? Ang pesa ko para pigilan ka ay hindi lang si Sheng Ruizao. Tiling mo? Talaga bang matatamaan ang madrasta ko nito? Huwag kang mag-alala. Kapag nakita lang nasaktan ka, hindi ito pala napasin ng lola mo at ang papa mo. Siguradin mo lang na mahusay ang pag-arte mo. Huwag kang magkakamali. Masama kasi ang trato niya sa akin. Tutulungan kita sa pagkakatawang ito. Tinulungan mo ko sa pagkakataong ito. Tayo magiging magkakaibigan na nag-aalaga sa isa't isa. Ang litrato na ito, nahanap ko nung naglilinis ako sa basement ng bodega. Nakita ko ito. Litrato ito ng mama ko. Sigurado ko masamang babaeng yun ang nagtapon nito. Paano mo nalaman? Hindi niya ako pinapayagan na itago mga bagay ng mama ko. Kaya ayoko sa kanya. Ang gusto lang niya ay si Xiaolai. Mas pinapaboran kaysa kanino man. Xiaolai? Sino si Xiaolai? Si Xiaolai ang pamangkin niya. Madalas pumunta siya sa amin para maglaro. Napakabuti ni Nanling sa kanya. Naglaro siya ng apoy. At halos nasulong si Nanling para iligtas siya. Bukas, darating siya at makikita mo rin siya. Sinuri ko, walang mga kapatid si Nanding. Saan galing pamangkin na yon? Ang pagkakilala ng bata na ito, talagang kay nahinala. Bilisan mo, matulog ka na. Ginoo, Nandito ko para silipin si Joshua. nakatulog na ang bata. Sa labas na tayo mag-usap. Talagang may galing ka. Alam mong gamitin ng anak ko para manatili sa pamilyang Sheng. Pati bata, sinisira mo ng isip. Ginoo, bakit mo naman nasabi yan? Ano bang masamang intensyon ang maaaring mayroon ng isang bata? Kung ganun, ikaw may masamang intensyon. Hindi ba't ginagawa ko lang ito para sa ating kinabukasan? Narinig ko mula kay Joshua. Darating si Xiaolai bukas. Maghahanda na ako. Ang pamangkin ni Nanling, ano pa bang kailangang ihanda? Sa ginagawa mong ito, hindi ka ba natatakot na magalit ang ginang? Ano naman ang dapat katakutan? Nanling, ang larong pagiganti na ito, lalo pang nagiging interesado. Sa panahong ito, paninira nito sa si Xiaolai. Ikaw, mag-focus ka ng todo, alagaan mo siya ng mabuti. Kapag may kahit kaunting pagkakamali, agad kang umalis dito. Opo, ginang. Xiaolai! Na-miss na kita! Sheng Joshua, tingnan mo mga kamay mo, ang dumi-dumi. Talagang batang walang ina natuturo. Walang alam sa tamang asal. Tinungisa mo pa si Xiaolai. Ginang. Ling mo, gaya mo ba alaga ng batang amo? Ginang, may inihanda sana ako kay para ka Xiaolai, mga meriendang paborito niya. Xiaolai, para sa'yo. Ang gatong klaseng junk food. Mga tao mababa lang ang antas ang kumakain yan. Huwag kang magkunwari na papabango sa kanya. Lumaya ka sa batang amo. Tita, gusto ko pong kainin. Xiaolai, nakalimutan mo na bang sinasabi ko sa'yo?
Ang ganitong junk food, wala itong mabuting dulot sa katawan. Tandaan mo mukha ng babaeng ito. Sigurado mong lalayo ka sa kanya. Ano mang ibigay niya sa'yo, huwag mong tatanggapin. Opo. Tara. Ate Leng mo, may candy ka pa ba? Nanling, si Shaolai bang pinaka-importante sa'yo? Kung ganoon, gagawin ko siyang talim na sasakit sa'yo. Isa-isa, magkakasakit at nanalamig ang hanggang buto. Lingmo, sa pagkakataong ito, si Sheng Roizao, maililigtas ka pa kaya? Kung mangyari yon, magpapayat ako ng apelyido. Roizao! Roizao! Lumabas ka agad! Nasaktan sa Joshua! Roizao! Ay nako! Ano ba nangyari rito? Habang sinusutan ko si Joshua ng sapatos, doon ko lang napansin sa loob ng sapatos niya, may nalagay ng mga tamtak. Ikaw may gawa nito. Ginang, ano pong sinasabi ninyo? Ako, bakit ko naman gagawin yan? Bakit? Dahil sinabi ng matanda noon, na kapag may nangyari ulit kay Joshua, ako mananagot, galit na galit ka sa akin, kasi sinamantala mo akong pagkakataong ito para ipigil ko gamit si Joshua. Ginang, ang imahinasyon ninyo talagang napakalayo na. Wala akong ginawang ganito, maaari akong manumpa sa langit. Anong silbi ng sumpa? Lola, napakalayo ng bahay ng babaeng ito. Huwag na kayo mapalilang sa kanya. Ginang, may nahanap po kami sa lalo ng kama ni Lingmo. Nakuha namin ang mga tamtak na ito. Ikaw nga talaga? Talian niyo siya. Gamitin niyo kung ito ng mga tamtak at palayasin siya sa pamilyang Sheng. Opo. Hindi akong gumawa niyan. Ginoo, matandang Ginang. Hindi po ako. Hindi ako may gawa nito. Tito, napagbintangan lang si Ate Leng mo. Mukhang magseta ng kung ano-ano. Shaolai, ano bang nakita mo? Nagsisinungaling ang katiwala. Nakita ko po kanina. Nahawak niya ang kahon ng ito ng mga tamtak at pahilihim siyang pumasok sa kwarto ni Ate Leng mo. Miss Bai, bakit mo ko pinagbintangan? Ikaw palang walang hiya. Hindi ako. Ako ay... May nagawa ka ng mali. Nagdadahilan ka pa. Hindi ka ba natatakot na makita ang anak mo kasamaan mo at tularan ka niya? Ilibasin niyo siya. Sandali lang. Lola, ipasok mo muna si Shaolai. Ako nang bahala sa bagay nito. Sumama ka muna kay Lola. Nanling, sinagka ang pinakamamahal na apo ng pamilyang Sheng. Ngayong araw na ito, titignan mo makakagtas ka sa parusang ito. Kanina, hindi ba't sinabi ng ginang kung sino ang gumawa ng masama, gagamitin ng mga tamtak para tusukin ang mga kamay niya. Walang dapat matira kahit isa. Kinang, tulungan ninyo ako! Kinang, tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Ah! Leng mo, simula ngayon, ikaw nang bahala kay Shaolai. Huwag mong hayaan na mangyayari muli ang ganitong bagay sa kanya. Opo. Tumigil ka! Hindi kita papayagan! Yung mga sinabi ng katiwalang bay, ikaw nagturo hindi ba? Para lang pabagsakin ng isang kasambahay. Pati ang mga bata hindi mo pinapatawad. Hindi ka ba tao? Hindi ako tao. Eh ikaw, hindi na naman mabuti. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong iparamdam sa akin ang lihim yung dalawa na nagsasama kayo. Magsama kayo magtangka sa akin. Wala akong pakialam. Mukhang tama si Leng mo. Si Nanling kailangan ng alisin. Napakabait mo. Sino ba nag-utos yan na magsuot ng ganyan habang nagtatrabaho? Shaolai, maganda ba sa tiling mo sigadong ayos? Super ganda ni Ate Leng mo. Shaolai, labas ka muna. Masasabihin ng tita kay Leng mo ng mag-isa. Shaolai, pumunta ka na. Sige. Shaolai, nakalimutan mo sinasabi ko sa'yo? Yung mga bagay na galing sa mga mababang tao, huwag mong tanggapin. Pumunta ka muna sa taas para maglaro. Bibigyan kita ng isa mamaya, okay? Mm. Ginang, ano ba itong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mong gawing malapit si Shaolai?
Hindi mo ba naintindihan? Dahil sa'yo, ayaw naman kipag-usap si Charlotte sa akin. Sana maglaho ka! Ganun ba? Mukhang si Charlotte ay marunong pa pala magtimbang ng tama at mali. Ikaw, alam mo ba kung bakit ako nandito? Naghihintay ng gulo mula sa'yo? Dahil may isa pang sorpresa naghihintay sa'yo. Anong sabi mo? Tulong! Tulong! Kinang, bitawan mo ko! Tulong! Tulong! Anong ginagawa mo? Mrs. Feng, hindi ko iniisip na isang tanyag na chief designer ng Aura Jewelry ay magiging ganito kabaliw. Mr. Sheng, hindi ko tatanggapin ang alas ng ginawa ng ganitong klaseng tao. Tungkol sa gusto ng design, pag-usapan na lang natin. Mrs. Feng, bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Miss Feng, hindi lang sila lang designer sa Aura. Pwede po bang tingnan ninyo ang aking disenyo bago kayo magdesisyon? Maganda nga. Mr. Sheng, ang designer na ito, mas magaling pa ito kaysa sa chief designer. Ako at ang aking asawa ay ikakasal ng may alas para sa anibersaryo namin at ipagkakitiwala namin lahat kay Miss Ling ang disenyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi namin kayo bibiguin. Hindi ko akalain na marunong ka pala magdisenyo ng alahas. Sabihin mo, ano pa bang hindi ko alam tungkol sa'yo? Marami pa akong alam. Marami pa. Makipag-ugnayan sa isang katulong? Talagang hindi mo iniisip ang kalinisan? Walang problema. Ituloy niyo lang. Kailangan ko rin mang pag-isipan kung paano kayo magagamit sa iyong kasamaan para mapagkitang gila sa Sheng family. Pupunta muna ako at aayusin siya. Lalo kung nahihirapan sa'yo. Tandaan mo, ikaw lang ang para sa akin. Imbis na mag-aksay ng oras sa mga maliliit na bagay na ito, mas mabuti pa mag-isip ka kung paano mo mapoprotektahan ang posisyon sa pagiging chief ng Aura. Ang ibig mong sabihin? Si Mrs. Feng napagdesisyonan na pipiliin nilang disenyo ni Leng mo. Sa huli, talo ka pa sa babaeng hindi mo matanggap. Tama. Siguro panahon na para palitan ng Aura ng isang mas maaasahan at mas mahusay na chief. At mas magaling siya kaysa sa'yo. Ling mo. Nakita mo na ba siya? Nakita ko na siya. May kasama siyang bata. Gusto mo bang hulihin na siya? Baka nga siyang kumuha kay Sheng Judgment mula sa paralan. Itaas ko ang presyo ng doble. Huwag mag-iwan ng buhay. Bakit ka nandito? Nasa siling mo. Sabi niya, kukunin niya si Xiaolai mamaya, kaya't ako na lang munang bumalik. Ano? Yung bata yun si Xiaolai? Huwag mo saktan ang batang yun! Tumigil ka! Tumigil ka! Ang ganda ng plano mong ginang. Malapit niyang mawala si Xiaolai. Tita, bakit mo kami pinapahirapan? Dahil kay Xiaolai, hindi pa kami nakakaalis. Pero maghintay ka lang. Ibabalik ang utang mo 10 beses na higit pa. Halika na. Ling mo. Ginamit pa si Xiaolai para takutin ako. Hindi kita hayaan. Hindi! Xiaolai, wala ka bang sugat? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Masama kang babae. Ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit ganito ka sa akin? Tita mo ako! Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang gusto kong makasama ay si Ate Ling mo. Hindi mo pwedeng saktan si Ate Ling mo. Huwag mo siyang saktan. Wala kang karapatang hawakan siya. Sumama ka sa akin. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Gusto ko lang si Ate Ling mo. Pakawalan mo ako.
Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Leng mo, dalhin mo muna ang bata sa taas. Opo. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang cute mong muka. Namumugto na. Eto, maglagay ako ng kaunti. Essential oil na moisturizer. Hindi pwede. May allergy ako sa mga pabango. Sabi ni tita, nakuha ko rito sa mama ko. Hindi pwedeng basta maglagay ng ganito kasi magiging hindi komportable ako. May allergy ka pala sa pabango. Sige na, may allergy sa pabango. Gusto mong gamitin ng bata para takutin ako? Mali ang pagkakaisip mo. Ang mga bata, kailangan ng kasama, hindi puro pag-iisip kung paano saktan ng iba. Gano'n ang pag-aalaga ng bata. Tama, hindi ba? Ikaw ang ina ni Xiaolai. Anong pinagsasabi mo? Ako ay may allergy ka sa pabango. May posibilidad na namamana ito. Kayo ni Xiaolai, gano'n na nga. Para kayo allergic sa pabango. Kailangan na ng DNA test. Malalaman ko ng tama, hindi ba? Pinabalaan kita. Kung magpapatuloy ka sa pagsaseta ng kalokohan, pagsisisihan mo yan. Bata pa si Xiaolai. Hindi siya dapat masangkot sa ating laban. Huwag mo siyang galawin. Nagmamamakaawa ka ba? Kung nagmamamakaawa ka, lumuhod ka. Mahal mo ba ang tuhod mo? Ling mo, paano mo ito nagagawa? Bibigyan kita ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, hindi ko alam kung saan ito mapupunta. Simulan mo na. Hindi ko akalain, isang araw, ang mataas na dalaga ng pamilya nan ay lulod sa harapan ko at humingi ng tawad. Sayang nga lang. Huli na. Gagamitin kong pinakamalupit at pinakamababang paraan para sirain ka. Ay, pangalagaan mong tuhod mo. Marami pang pagkakataon na magluluha ka. Papahiran ko muna yung kasiyahan sa mga ilang araw. Hindi ako maghihintay lang na matalo. Si Sheng Sanxiao, narito na asawa ni Sanxiao. Talaga namang huli kayo dumating. Sino ba naman kasi magpapansin sa'yo? Ikaw pa espesyal na bisita ni Feng Tai. Ganun ba? Pasensya na talaga. Kailangan na ni Mrs. Song mag-order ng isang batch ng mga alas at diamante. Hindi ba't lahat ng ito ay para sa bilang punong designer? Kung ibang designer ang pinili, hindi siguro titingnan pa ni Mrs. Feng. Narito na si Sanxiao. Si Mrs. Feng, narito na asawa ni Sanxiao. Tara, magsaya ito sa party. Pwede na bang magsimula? Magsisisimula na. Ang mga bisita na inasahan ko, hindi pa dumating. Miss Leng. Sino ang babaeng ito? Hindi ko siya kilala. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo si Miss Leng Mo. Isa rin siyang opisyal na jewelry designer ng pamilya Feng. Sa mga alahas pala, hindi sinaya ng disenyo, kundi si Miss Leng. Salamat sa suporta, Mrs. Feng. Mas may talento ka kasi sa iba. Kaya ikaw ang pinili ko. Mrs. Feng, hindi ko na sana ka lang magsalita. Pero talagang ayoko na gawin tanga ka ng iba. Nalaroin ka na ng ganon-ganon lang. Ang babaeng ito, hindi talaga isang designer. Ang totoong pagkakakilala niya ay isa lamang aliping babae ng pamilyang Sheng. Mrs. Sheng, bagamat ikay dating nangunguna, pero hindi ka karapat-dapat sa posisyon. Hindi kasing galing ng iba. Natalo siya ng isang simpleng aliping babae. Dapat sana, binigyan mo siya ng konting dignidad at hindi nilang ito binanggit. Pero ikaw pa naghahanap ng gulo. Ikaw! Maging maingat ka sa posisyon mo. Mga kaibigan, alam ko, marami sa mga kaibigan na interesado sa mga disenyo ni Miss Leng. Kaya ngayon, dala niyang mga disenyo niya. Mamaya, ipapakita ko sa lahat para makita ninyo. Sige. Sige! Nanling, ang ganda ng makeup mo ngayon. Sayang, mukhang malulo ka mamaya. Magiging magulo siguro.
Wow, Wow. ang kakaiba nito. Oh, ang galing-galing niya. Gusto ko ito. Waling kasing talento ni Feng Tai sa designer na pinili niya. Maganda rin ito. Ang ganda nito. Oh, tingnan niyo. Mukhang itong asawa ni Mr. Sheng. Hindi kaya? Siya nga. Siguro hindi naman. Yung lalaki at babae sa likod ng modelo, parang asawa ng tatlong Panginoon ng Sheng family. Pero hindi naman parang si Mr. Sheng yung lalaki. Hindi kaya? Oo nga. Parang siya nga Siya yun. nga. Hindi ako yun. Huwag kayong magbiro. Kahit hindi masyadong malinaw. Pero sino man magkakakita, alam na asawa siya ni Mr. Sheng. Si Mr. Sheng. Mabigat ito para sa'yo. Mabigat ito, ah. Walang hiya ka. Huwag kayong magkamali. Kahit na parang si Lady Xiao sa picture na ito. Hindi siya yan. Hindi ganun kamahalaga si Lady Xiao. Paano siya gagawa ng ganun? Hindi naman siguro. Miss Ling, huwag mo nang pagtagpan si Nanling. Pinakamapayat yung mga taong hindi tapas sa kanilang kasal. Miss Nan, umalis ka na. Hindi namin kailangan mga alas ng disenyo mo. At saka, hindi ito para sa aming mga misis. Hindi na namin kailangan ng alahas mo. Talagang mura. Pwede akong umalis. Ngunit sa hinaharap, kapag nakita niyo yung tunay na mukha ng babaeng ito, huwag kayong magsisisi. Ang kahiyang ito ngayon, maghihiganti ako. Ibabalik ko rito balang araw. Maghintay kayo. Sino yung lalaking kasama ni Nanling? Alam mo yun, hindi ba? Napahiya mong Sheng family. Masaya ka na ba? Alam mo ba bakit may maraming handmade mula sa Chanhai Hotel sa vanity table ng asawa mo? Dahil ang anak ng Chanhai Group, si Gao Jianzi, ay isang gwapo, hindi nakapagtataka na si Lady Xiao, hindi na siya makakapagpigil. Si Gao Chanzi. Nanling, hindi mo iniisip, hindi ba? Nang gabi ng karawan ni Lola Sheng, nagkita kayo ni Gao Jianzi sa sasakyan. Pinagawa ko na kay Jianzi na sundan ka. Kinuha niyang ebidensya. Kung iniisip mo na nagamit ko ng lahat ng mga paraan ko, masaya kang magkamali. Plano ko lang na dahan-dahan kitang paglaruan hanggang hindi ka na makabangon. Tulad ng pag-apak sa isang ipis, papalitan ko ng lahat ng bakas ng iyong buhay. Bakit ka nandito? Shh! Siya nga, pumasok si Gao Jianzi sa Chanhai Hotel sa kanto sa tabi. Ano bang pinaglalaruan mo? Wala kong oras para may kapaglaro sa'yo. Tingnan mo na lang. Patumbayin siya para makuha ang gatipala! Hindi mo iniisip, hindi ba? Hindi mo alam na si Nanling ay ganun kagrabe. Tumawag ka pa kanina kay Nanling. Hindi posible. Hindi ako naniniwala na magpapadala si Nanling ng tao sa akin. Dahil alam ni Sheng Rizal ang tungkol sa relasyon ninyo, si Nanling, para sa selling protection, wala siyang choice na gawin yon. Kung hindi mo paniwalaan, pwede mong subukan ngayong gabi. Tignan kung gano'n sila ka-sweet. At ikaw, isa ka lang tanga na hindi kayo magtago. Nanling. Nanling. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi kita patatawarin. Nanling, hayaan mong tulong kita ipagpatuloy. Ang iskandalo, ang mga kalokohang ginawa mo, iisa-isahin ko yun sa'yo. Ang gabing ito, matagal ko nang pinaplano. Dapat lang ipakita mong ikaw misis. Gampanan mo ng maayos ang papel mo. Asawa ko, sabi ko na, yung mga babaeng nasa litrato, hindi ako yun. Kung hindi ko inamin, hindi yun totoo. At saka, kung ipapaalis mo ako, mas lalo na mawawalan siyang family. Bakit mo pa kailangan gawin yun? Nagkakasuka ka. Nanling! Lumabas ka! Ang lalaking ito, para siya yung lalaki na kasama ni nanay sa party ni Feng Tai. Yung lalaki sa litrato. Papa! Mama, nandito na si Papa para hanapin tayo. Xiaolai, anong kalko ng pinagsasabi mo? Hindi ako mama mo. Xiaolai, sino nagturo sa'yo ng mga ganyan? Ako ang tita mo. Hindi mo siya kilala. Huwag kang mag-akala. Siyang papa ko. Ikaw ang mama ko. Ako ang anak din yung dalawa. Xiaolai, si Nanling, talaga bang siya ang mama mo? Oo, pareho kaming allergic sa pabango. Sabi ng teacher ko, ito'y namamana. Xiaolai, pumili ka na ba ng papa at mama?
Pasensya na po mga kaibigan. Naglalaro kami ni Shari ng bahay-bahayan. Sabi niya, gusto niya pumili ng sariling papa at mama. Ang mga bata, nagbibiruan lang. Huwag niyo masyadong seryosohin. Biro lang po yun. Huwag niyo gawin totoo. Tama, hindi na rin masyadong late kaya hindi namin kayo istorbohin. Sino ka ba? Shenrui Zhao, anong palabas ang ginagawa mo? Hindi ba't matagal mo nang pinaghihinalaan na ako at si Nanling ay may relasyon? Ang ibig mong sabihin, inaamin mo na? Nanling, sa lahat ng mga handang ito, lagay ko napapasok kay Shing Zhao. Hindi ko matanggap, Shing Zhao. Hindi ko na alam kung paano ko palalapasin ngayon. Matalino. Matagumpay ka. Wala kaming kasalanan ni Nanling. Wala kaming ginawang mali. Lahat ng ito, itong plano ng babaeng ito. Sinadyang ikapit kay Nanling at pinapalabas na siya ang masama. Ling mo, akala mo ba ng ganitong kababawan? E makakasira sa akin? Kanina, nakipagkita siya sa akin sa isang cafeteria at binigyan ako ng bag na ito. Sinabi niyang dalhin ito mamaya sa Sheng family at inangkin niyang kay Nanling na nahulog sa bahay namin para sirain ang inyong kasal. Itong mga pantulog ko. Ikaw! Talaga, marami akong natutunan. Kinuha mo bang mga panahon na ito para sirain ako? Ang mga damit ninyo, ako pa na naghubad at nagkuha ng mga larawan? Oo, aaminin ko. Yung lalaki nasa larawan ay ako nga. Pero, yung babae sa larawan ay hindi si Nanling. Isa lang siyang babaeng kamukha niya. Sadyang hindi ko maabot si Nanling. Kaya kinuha kong isang babaeng kahawig niya. Ginamit ko siya bilang kahalili. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ay may ganitong kasamaan sa puso. Nagamitin nito para siraan ang kasal ni Nanling. Ruizao, ngayon, alam mo ng totoo. Hindi kita niloko. Lahat ng ito ang dahilan. Ngayon, agad kang lumayas yung family. Ruizao, ngayon, ay tutulungan mo pa siya? Talaga namang kamanghamanghang gabi ito. Una, lumabas si Xiaolai at nagsabi ng isang bagay na nakakagulat. Tapos ikaw, dumating sa pintuan para linisin ang pangalan mo. Sa huli, si Leng mo ang naging sanhi ng lahat. Kayong tatlo, ginawa niyo kung parang tangang paligoy-ligoy. Kung aalisin mo siya, magpapakamatigas ako para manatili. Pahintulutan ko ang oras. Ang magturo sa akin kung sino ang tao. At kung sino ang demonyo, wala ka na magagawa. Alam mo ang ugali ko. Dapat naisip mo na rin ang magiging kapalaran ng Nan family at ang magiging wakas nila. Anong ginagawa mo? Ilagay mo ito sa gatas na iniinom ni Nanling araw-araw. At hindi magtatagal, kapag siya'y nababaliw dahil sa mga ilusyon, makakamtan natin ang ating mga layunin. Paano mo nakuha ito? Ang Shengshi Group ay may maraming pharmaceutical factory. Pero ito, hindi ito binibenta sa labas. Kung hindi ito ibebenta sa labas, bakit pa ito ginagawa? Hindi ba't hindi ito para sa mga katulad mo? Huwag ka masyadong magmatalino. Yung mga sinabi ni Xiaolai, ikaw ba nagturo nun? Hindi ko lintana kung paano ko'y magtunggalin ni Nanling, pero huwag mong gamitin ang identidad ni Xiaolai laban sa akin. Sa huli, kung ang balita ay kumalat, hindi ito maganda para sa reputasyon ng Sheng family. Dapat ay naiintindihan mo ako. Kapag natanggal na si Nanling, ikaw nang magiging pinaka-perpektong Mrs. Sanxiao ng Sheng family. Magandang palabas ngayong gabi. Ang nightgown na ito, nandun nga sa'yo. Masyado niya minamalit ang relasyon natin. Nga pala, si Xiaoli ang bata. Ano nangyari sa mga magulang niya? Kamukha niya ako nung bata pa ako. Talagang kamukha. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang saktan ako? Ibababa ko na. Kamukha ba? Si Charlotte talaga anak mo. Pero hindi ko papayag makita kayong dalawa. Nanling, hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Si Sheng Rizal, ang makamandag na ahas, ay magiganti na sa'yo. Ginang, handa na po yung pagkain. Lumabas ka.
Masakit ang ulo ko. Kailangan ko muna matulog ng konti. Opo. Pero hindi mo inaasahan. Nagagamitin ko yung mga hallucinations para gawing isang ganang na baliw ka. Mama! 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 Shalay. Si Shalay. 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 Tulong! 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 Shalay! Tulong! Lingo, tumigil ka! Shalay. Shalay! Ikaw, lumabas ka! Lingo, ikaw, tatapusin kita! Ginang, hinahanap po ba ako? Lingo, ikaw, magbabayag ka sa punagisan ako! Tatapusin kita! Tatapusin kita! Kulan niyo ako! Kulan niyo ako! Nanling, ano bang nangyayari sa'yo? Tita! Bakit may gunting ka? Shalay, titingnan ka ni Mama. Wala ka bang sugat? Hindi ka ba nasaktan? Mama? Tita, paano ikaw magiging mama ko? Shalay, nakita ko kanina. Siling mo, gusto kanyang saktan. Ano nangyari sa iyong muka? Padadog ang mukha mo! Padadog ang mukha mo! Tita, anong sinasabi mo? Natatakot ako. Ginang, nananaginip ka ba? Ikaw na masamang babae. Bakit mo tinapon ang larawan ng mama ko? Ikaw may kasalanan sa mama ko. Magkasama kayong lahat para bitagin ako, hindi ba? Ikaw na walang respeto. Wala ba nagturo sa'yo? Ngayon, tatapusin kita! Tatapusin kita! Nanling! Nanling, hindi lang kita i-divorce. Hindi kita hahayaan na makuha kahit isang sintimo. Ang dapat mong gawin ay manatili sa asyeto. Palayasin siya. Hindi siya pwedeng manatili sa pamilyang Sheng. Direktor, bilisan mo. May nangyayaring problema sa bahay tungkol kay Leng mo. Kung hindi siya makikinig, magiging katulad rin ang kalagayan niya. Sheng Rizal, lumabas ka! Kasama mo pa siya at iniwas mo akong saktan! Sisingilin ko kayong lahat! Nawala ng mana sa buhay ko. Sa wakas, tahimik na. Ate Leng mo, ano ba nangyayari sa tita ko? Huwag kang malungkot, Shaolai. May sakit ang tita mo. Babalik siya pagkatapos ng ilang araw. Tara, pumasok tayo. Binabati kita. Nagtagumpay ka. Lahat tumakbo ng maayos. Salamat sa iyo at naisip mong gamitin ang bata para pabagsakin si Nanling. Kung ikukumpara sa tapang mo, wala akong kwenta. Hindi pa gamit, kundi kooperasyon. Matagal na hindi gusto ni Joshua si Nanling. Ang nasa puso niya lang ay ang kanyang tunay na ina. Narinig ko na kasakit ang ina niya bago siya pumanaw. Ano bang sakit niya? Bakit mo tinatanong ito? Nagtatanong lang, huwag mo siya rin seryosohin. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Kapag ang isang tao ay pumanaw na, huwag na nating pag-usapan pa para hindi masaktan si Joshua. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hintayin mong humupa ang alingaw-ngaw. Pagkatapos, ikaw lang babae ko ang natatangi para sa akin. Inumin mo! Uminom ka! Ikaw, pagawain mo ako! Pakinggan mo ako! Akala mo ikaw ang asawa ni Mr. Sheng? Pagdating dito, walang makakalabas ng buhay! Lumayas ka! Nanling, ayos ka lang ba? Chance, bilisan mo, iligtas mo ako. Mababala na ako, Chance. Nakikiusap ako sa'yo. Pasensya na, Nanling. Nagbigay ang pamilyang Sheng ng malaking halaga sa ospital ng mga baliw, sabi ng direktor. Kung walang permiso mula sa pamilyang Sheng, hindi ka makakalabas. Bakit hindi ako makakalabas? May pera ka naman. Pwede mong ibigay sa kanila ng mas malaking halaga. Bilis, iligtas mo ako. Pasensya na. Narinig ng papa ko tungkol sa atin. Nakalakang card ko ngayon. Hindi ko kaya protektahan ang sarili ko. Wala akong kakayahang iligtas ka. Lahat ng ito ay siling mo. Gusto niya ko ipahiya. Pero kung iisipin, may mga benepisyo din ako sa pagkakulong dito. Ganito,
Hindi ba't matatakasan ko ng kasalanan ko? Chance, bilis, hanapin mo siya para sa akin. May paraan ako para mapabalik ang isip ni Sheng Rizal. Gawin mo na. Dapat may mangyari ito ngayon. Yumo, okay ka lang ba? Losing? Kailan ka nakabalik mula sa Amerika? Hindi mo malang sinabi sa akin. Alam ko't may mahalaga kang gagawin, kahit hindi ko na naisip na istorbohin ka. Nga pala, pumasok si Nanling sa ospital ng mga baliw. Malapit nang matapos ang plano mo sa paghihiganti. Oo nga, pero hindi ko alam kung bakit parang lahat ay masyadong magaan para may mangyaring masama sa anumang oras. Tama ka sa iniisip mo. Sa paligid mo, mas may nakakatakot pa kay Nanling. Sinong tinutukoy mo? Si Sheng Ruizao. Nalaman kong unang asawa ni Sheng Ruizao si Fang Shi. Bago namatay, uminom siya ng maraming chronic na lason. Ang lason na ito ay sobrang nakakasira sa mga ugat ng utak. At kawili-wili, si Sheng Ruizao may sariling kumpanya ng gamot. Kaya't pinaghihinalaan ko na may kaugnayan si Sheng Ruizao sa pagkamatay ni Fang Shi. Nang marinig ni Sheng Rizal ang pangalan ni Fang Shi, labis na naging reaksyon niya. Ang hayop na ito. Yumo, napakadelikado ng kalagayan mo ngayon. Natatakot ako na magdulot siya ng masama sa'yo. Dahil tapos na paghihiganti mo, umalis ka na. Huwag kang mag-alala, agad akong aalis. Nga pala, saan ka nakatira mula nang bumalik ka mula sa abroad? Huwag mo akong alalahanin. Bumili ako ng isang villa. Plano kong doon tumira. Maaari mong ipagpatuloy yung mga plano. Ang natitira mga bagay, ako nang bahala. Aalis muna ako. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Paalam. Anong ginagawa mo? Pagkamulan mo ako. Sino yung lalaking yon? Nagtatago ka ba ng lalaki sa likod ko? Anong sinasabi mo? Hindi ko siya kilala. Isa na siyang driver na naghati sa'yo pabalik. Naghahatid lang? Walang ganong driver na naghahatid sa'yo hanggang sa pintuan ng bahay. Ngayon yan ang itsura mo. Ling mo, pakinggan mo, hindi na makakalabas si Nanling sa ospital at ikaw lang natitira sa aking tabi. Kung pagtataksilan mo pa ako ulit, hindi kita palalampasin. Tama sinabi ni Luzing. Si Sheng Rizal, ang tunay pinaka nakakatakot na tao. Kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. Ma, ang taong nanakit sa'yo ay naparusahan na. Si Nanling, sa buong buhay niya, ay hindi na muli makakabangon. Maaari ka na mamahinga ng payapa. Hindi na ako babalik sa pamilya Sheng. Si Luzing. Nagkulot ka bang makita kong bumalik? Bakit mo ang bilis mong pinababa ang tawag ko? Paano naman, Ginang? Matagal tayong hindi nagkita. Miss na kita. Ling siya bang sinasabi mo ang babaeng umakit kay Rizal?